Tips and guide paano makapasa sa employer's interview papunta dito sa Hong Kong as a domestic helper. And hello mga bebe! Welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang dating OFW ng Saudi Arabia. Pero ngayon po ay andito sa Hong Kong as a domestic helper pa rin. So mga bebe, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Bago pa lang itong channel natin mga bebe, no? So, nag-upload na ako ng mga long form video at dito ko nga in-upload sa YouTube. So, nag-create ako ng YouTube kasi nga sa aking page mga bebe is mga short or reels lang aking ina-upload doon at saka bitin siya. So, ngayon marami talaga ang nag-chat sa akin and nag-email no, ng mga tips and guide paano mag-apply papunta dito sa Hong Kong and yung mga nangyayari sa mga bahay ng employer dito sa Hong Kong, no? Nagtatanong about ano yung mga trabaho dito. Grabe, kumbaga, punong-puno na ako ng tanong at ayun nga, sasagutin ko through video at dito ko i-upload sa aking YouTube channel mga bebe. So, kapag hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and then, i-click mo na lang din po ang notification bell button para ma-update ka sa mga i-upload ko pang mga video and paki-like and share na rin kung nagustuhan mo talaga yung video na ito. And i-share ko muna sa inyo ang aking experience mga bebe nung nag-apply ako. So, bali first time ko na nag-apply dito sa Hong Kong. So, first timer po ako mga bebe, pero dati nga po or nabanggit ko kanina na ako ay ex-abroad galing sa Middle East. So, magkaiba po ang pag-apply sa Middle East at dito sa Hong Kong. So, sa totoo lang, medyo nahirapan at natakot talaga ako noon nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong. Kasi nga English kalabaw ako, no. Marunong akong umintindi, pero kapag ako na yung nagsasalita into English speaking, ay nahihirapan talaga ako. Pero matalino ako sa mga sagot. Pero kapag i-bigkas o ilabas ko na yung gusto kong sabihin into English, so mahirap po talaga. So ngayon mga bebe, gusto kong i-share sa inyo, no, kasi ang dami talagang nagtanong sa akin kung paano yung mga gagawin or tips and guide para tayo ay makapasa sa brokers and employers interview bound papunta dito sa Hong Kong. So, nung na-interview ako mga bebe is napakasimple lang. Ito yung tandaan nyo. During broker's interview, ang itatanong talaga sa inyo, no, yung main na talagang itapik ng broker's interview kung ano yung experience mo. Or syempre naman, talaga, di ba, kapag interview, magpakilala ka, sabihin mo kung sino ka, ilang taon ka na, saan yung address mo. Kumbaga, i-introduce mo yung sarili mo. Ganun naman talaga kapag interview. Pero, after that, syempre, may tatanong kasi nga, di ba, broker's interview. So, may interviewhan or Q&A na mangyayari. So, sobrang kinabahan talaga ako noon. So, sa experience ko, ito lang ang masishare ko sa inyo mga bebe. Pero mamaya, ito, may pakita ko sa inyo ito. Babasahin ko ito para sa inyo, no? Kasi hindi ko naman talaga ito memorize lahat. Sobrang dami to. So, 1 to 16 to ito. 1 to 16 ito mga bebe, no? So, medyo mahaba-haba. Pero basahin ko mamaya. At para na rin ma-aware kayo, no? Or makita nyo talaga at hindi nyo maririnig sa akin kung hindi makikita nyo sa mga mata nyo na totoo itong binabasa ko. So, ito po ay galing sa agency. So, kumbaga, ano lang to siya, reviewer, no? Kapag tayo mag-apply, bibigyan tayo ng agency na ganito. Reviewer ito para sa employer's interview at pati na rin sa broker's interview mga be. So, ang main na topic talaga kapag tayo ay in-interview ng, una kasi may broker na mag-interview and then yung employer, no? Pagkatapos kang i-interview ng broker ng Pinas to Hong Kong ay at kapag ikaw ay nakapasa, ay saka kanila hahanapan ng employer. Sa amin noon, no, isa lang ang nabagsak sa amin. Kasi nga, nag-D4 siya mga bebe. Yun talaga ang main na rason kung bakit siya na, na bagsak sa broker's interview. So, kasi yung ginawa niya, D4 siya, umupo siya na pinadi-4, and then nung pinagalitan siya or kumbaga sinita siya kung ano ba yung ginawa niya, bakit siya nag-D4, hindi niya ba alam na dapat naka-breast out at nakaupo ka ng maayos, nakaganyan yung mga legs mo, kumbaga proper sit-down, kumbaga bakit daw siya ay naka-D4, ano siya boss, ganun sinabi sa kanya. At ayun nga, dahil na wala siya sarili, kumbaga kinabahan siya ng malala. Nung time na tinanong-tanong daw siya, patawa-tawa siya kasi hindi niya alam or kumbaga na mental block siya dahil sa kaban niya, dahil nga sinita siya. No, hindi siya nakasagot sa mga tanong ng broker sa kanya. And yung babaeng yun, medyo bata pa siya mga bebe, no? At first time niya yun. So, sinabi sa kanya na lumabas ka muna. So, hindi nagustuhan ng broker yung presensya niya kasi nga, hindi siya nakasagot, patawa-tawa or pasa-smile-smile siya. Pero, parang na-insulto yung broker sa kanya. So, yun ang nangyari kaya nabagsak siya. So, tinanong siya ng staff na nag-assist sa amin kasi kapag tayo ay in-interview mga bebe, no? Or doon ka sa agency namin or sa Kingsman Power kayo nag-apply mga bebe, pagdating nyo kasi yan doon is dapat nakasuot kayo ng white t-shirt, no? Tapos, kumbaga, yung buhok nyo sa amin
nakapusod yung buhok mo, itali yan na nakapusod, tapos yung staff doon, tutulungan ka na i-hairpin yan, ipin yung buhok mo para presentable kang tingnan, ganun, yung malinis kang tingnan kapag ikaw ay haharap na sa broker's interview. So, tinanong siya nung tumulong o nag-assist sa amin mga bebe, no, bakit ka na, sabi niya, kasi nagdi-4 siya, tapos ayun nga, yung sinabi ko kanina, in-explain niya, tapos diba, nasabi ko na sa inyo kung ano yung dahilan, so yun yung dahilan. So, mga bebe, kapag tayo ay o sasabak na sa interview ay dapat tayo, huwag tayong kabahan, dapat relax lang para hindi po tayo mawala sa passing at makasagot tayo sa mga tanong ng broker interview. So yun lang ang i-share kong experience sa inyo, and ang main talaga na gusto ko rin i-share sa inyo is pasensya na kayo sa salita ko kasi hindi po tayo pure Tagalog, sana naintindihan nyo, okay? Humihingi na lang po ako ng pasensya sa inyo, and ayun, to be continue mga bebe, no, ang main talaga na tandaan or main na ko noon sa experience ko is yung background or kumbaga yung experience mo sa dating employer mo, yun talaga ang itatanong sa'yo kung totoo ba or totoo yung mga sinulat mo sa iyong resume. So, ang interview po ay bumabase lang din sa inyong resume kung ano yung mga nilagay nyo doon. Kapag po kayo ay ex-abroad, ang itatanong sa inyo kung ano yung mga experience nyo sa dating yung employer, like ilan yung inalagaan mo, sino ba yung inalagaan mo, nag-alaga ka ba ng matanda or bedridden, ganun. Kung ano ba yung mga nagiging trabaho mo doon, yun talaga ang tatanong sa inyo mga bebe. So, huwag kayong kabahan, no? Kaya nga, huwag kayong magsinungaling sa inyong resume kung ano yung nilagay nyo doon. Tandaan nyo, kasi marami na walang experience, pero ginagawa ng experience ang sarili nila, no? Kumbaga, gumagawa sila ng kwento na may experience sila, pero wala. So, may kabats din kami noon. College graduate siya, teacher, pero nag-abroad siya. Pero sa tingin ko noon, sabi ko nga sa sarili ko, bakit siya nag-abroad? Ano naman siya, okay naman siya, no? Graduate na talaga siya. Bakit pa siya nag-apply abroad? So, sa isip-isip ko na lang kasi nakita ko rin sa ibang mga vlogger na ang ginagawa ng iba, ginagawang stepping stone ang Hong Kong. Kumbaga, mag-apply sila kunwari dito, magtatrabaho, pero ang gagawin pala nila, mula dito sa Hong Kong, nag-apply sila papunta ibang bansa at doon sila magtatrabaho. Kumbaga, stepping stone lang nila ang Hong Kong para makapunta sila like Canada, Spain, ganun, Poland, marami dito kasi dito sa Hong Kong, ang immigration dito hindi maghigpit, kaya yan ang mga ginagawa ng mga ibang Pinay para makapunta lang ng ibang bansa. So, ayun lang mga bebe, no, lagi ninyong tandaan yung sa experience nyo, halimbawa 2 years experience, tandaan nyo kung kailan kayo nag-start ng trabaho sa inyong employer at kailan kayo natapos sa inyong kontrata. So, ayun na nga mga bebe, no, lagi nyong tandaan na, yun nga bebe, yung date, tandaan nyo yan kasi itatanong yan sa'yo, dapat makasagot kayo. So, huwag kayong mag-alala kasi ang staff, i-assist kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin. So, huwag kayong mag-alala mga bebe, no. Kaya mas maganda na pumunta o mag-apply kayo sa mismong agency talaga para mag-guide kayo doon. And to be continue mga bebe, no, kasi medyo mahaba na itong in-explain ko. So, ito na siya mga be, paano makapasa sa employers and broker interview. So, mga be, basahin ko lang ha, kung gusto mo, sundin mo lang. So, ilagay ko dito yung picture, no? At i-zoom ko siya mga be, para makita nyo na kung ano yung binabasa ko. So, unang-una mga be, yung pagkatapos natin mag-introduce yourself, ganon, ito na yung mga tanong. So, nakadepende kung ano yung mga experience mo. Halimbawa, may alaga ka dati na matanda. Ang maghanap kasi sa'yo ay makakatagpo ka rin na may matanda sa bahay. Kasi ang mga employers sa resume sila bumabase. Halimbawa, nakaranas ka na or yung experience mo ay nag-alaga ka ng baby. Ayun, ang employer talaga na pipili sa'yo is yung may baby din. Halimbawa, may mga alaga na may autism. Ang makakapili rin sa'yo yung mga employer na may anak na may autism. Ganun siya mga be. Ang employer bumabase talaga sa ating experience. So, pero nakadepende kasi kahit na may alaga ka or yung experience mo ay nag-alaga ng baby, meron dito may baby, may aso pa. So, doble yung magiging responsibilities mo, no? Ang alaga ka ng bata, plus may aso, plus maglinis ka pa ng bahay, di ba? Triple na. So, ito, umpisahan natin kasi medyo mahaba na ang ating video mga bebe, no? So, watch and learn and look and listen. Charot. So, unang question to ha. Basahin ko na lang para mas mapabilis tayo. Pakinggan nyo at panoorin nyo na lang dito, no? Sa screen ng video ito kung ano yung mga binabasa ko para mas clear din sa'yo at para makita nyo talaga, no, makita o mas screenshot nyo at magkaroon kayo ng reviewers din habang hindi pa kayo nakapunta ng agency or yung nagpaplano na mag-apply dito sa Hong Kong, ito na. So, unang-una, why do you want to work in Hong Kong? Yun yung tanong. Answer, I want to work in Hong Kong, ma'am, because of much higher salary being given to domestic helper. This way, I can better help my family in Philippines. So, number 2, pangalawang tanong,
How was your relationship with your previous employer? Sagot. We have a good relationship with my employer, ma'am. They treated me as a member of their family. Tanong, what are the duties and responsibilities as a DX? Sagot, my duties and responsibilities, ma'am and sir, is care of children, care of baby, cleaning the house, cooking foods, marketing, car washing, care of pets, care of elderly, and so on and so forth. So, marami ka palang i-care. So, ganun ang trabaho ng domestic helper. Madami, kung baga, parang bahay mo rin yan. Marami kang responsibilities, okay? So, bali, example lang ito ha. And next na tanong, what are the good household works that you are good at? Pwede mong isagot dito, ma'am, I'm good in cleaning the house, cooking, washing and ironing clothes, and so on and so forth. Marami kang pwedeng isagot. Itong tanong ang pinaka-importante. So, question number 5. Which part of your employer's house did you clean most of the time? Why? So, napaka-importante nitong tanong na to mga bebe kasi madalas itong lumalabas talaga during broker's interview at saka employer. So, ang sagot is the toilet and the kitchen, ma'am. So that we can prevent bad odor and also to prevent germs and bad bacteria that causes food poisoning. So, yun yung pwedeng yung isagot or talagang exact na sagot ito mga bebe, no? Ito na talaga ang tamang sagot, no? Or tamang isagot nyo kapag kayo ay tinanong sa ganitong tanong. Number 6, did you do some simple gardening in your previous work? Sagot, yes ma'am, and I'm willing to do simple gardening also in Hong Kong. 7, can you wash clothes by hand? Of course, yes ma'am. And then, 8, are you willing to wash your employer's car in Hong Kong? Sagot, yes ma'am. So, mga bebe, direct to the point, no? Number 9, can you operate simple appliances? Sagot, yes ma'am, I can operate simple appliances like washing machine, television, DVD player, and electric fan. So mga bebe dito, no, dapat marunong kang maglinis ng electric fan, no? Yung tanggalin mo muna, yung tanggalin mo talaga yung bayanos niya sa loob mga bebe loves, no? Yung itanggalin mo talaga yung bolt, ganoon para malinisan mo. So mag-practice kayo niyan, no mga bebe. Diyan sa atin, imposible naman na hindi nyo yan alam kasi diyan sa atin, palaging summer everyday no? Laging mainit, imposible na hindi ka nakalinis ng electric fan mo. Kasi yan dito talaga mga beno, maraming mga electric fan dito kasi may summer dito, no? Naglilinis ako palagi ng once a week kasi napakadumi. Mabilis lang madumihan yung mga electric fan dito mga bebe. So yun, na-share ko lang. Tips din yun mga bebe. Pasalamat ka. Ang dami kong idea na naibigay kanina pa. And then, next is, can you cook Chinese food? Ang sagot, lumalabas to sa broker's interview, pati na sa employers mga beno. Hindi to nawawala. So, importante ito. Ang sagot is, yes ma'am, I can cook simple Chinese foods like steamed fish, chicken, pork, fried noodles, rice soup, and I'm willing to learn more. Yan yung sagot. And pwede naman, no ma'am, but I'm eager to learn Chinese cooking. Yan. And number 11, what is the first thing you do before you prepare your employer's food? Make sure that my hands are clean. Yan yung sagot, no? Number 12, can you take care of your children? Number 12, can you take care of young children? Yes, ma'am, because I took care of my children since birth. I can take care of them by assisting them in taking their bath, changing their clothes, give them nutritious food, give them vitamin and medicines if needed, tutoring, give them full care and attention. Yun yung mga tamang sagot mga bebe. Number 13, will you beat or pinch any naughty children? Sagot, no ma'am, because it is not good. I will talk to them patiently and nicely and tell them that being naughty is not good. I will teach them good manners, ma'am. Number 14, why is it important to teach good manner to the children? Sagot, so that they will become a good person someday, ma'am. Number 15, what is your priority in taking care of young children and newborn baby? Sagot, my priority in taking care of young children and newborn baby is their health and safety, ma'am. So, ayan mga bebe, and next is 16. So, bali dalawang page. Okay, 16. Do you know how to take care of the baby? Sagot, yes ma'am, I am the one who taking care of my own baby since birth and them. And next is pangalawa, yes ma'am, I have experience on taking care of my previous employer's baby. 17. What will you do if the children are not feeling well? Yan, importante to ha mga be, importante talaga to. I will take the body temperature and inform my employer immediately, ma'am. 18. What will you do after giving milk to the baby? Importante to mga be, itong mga binabasa ko kaya makinig kayo. I will make sure the baby will burp, ma'am. 19. Which part of the baby body should you wash first? Siyempre, yung mukha. Una-una talaga yung mukha, mga bebe. Tandaan nyo yan, yung sagot nyo. Huwag talagang unahin yung leeg na o katawan ng bata. Yung mukha talaga. Number 19. 20.
Can you tell me some reason why baby cries? So, sagot. Maybe they are sick, hungry, the diaper is wet, or sleepy, ma'am. Number 21, tanong, what can you do to make sure that the child will be healthy under your care? Sagot, I will give them nutritious food, ma'am, and avoid junk foods. Yan. Question number 22, ayan. How do you manage the houseworks and the baby? Sagot, while the baby is sleeping, I will do some household works and at the same time, look after the baby also, ma'am. 23, can you sing some song? Yes, ma'am, I can sing children song like mga be, no? So, sa akin noon, nakaapat ako na interview sa isang araw. May employer na nag-interview sa akin, kambal yung anak niya, babae, 4 years old. Nakita ko nga yun sa video call namin nung in-interview nila ako. Sabi nila na, kung marunong ba daw akong kumanta? Sabi ko naman yes. So, ayun, pinakanta ako. So, dapat mag-memorize kayo ng kanta or nursery song, 2 or 1. Pwede na yun. Importante. Simple lang, like Twinkle, Twinkle, Little Star, ganun. Mga simpleng kanta lang, pwede na. Basta meron kayong i-present sa kanila na kanta. Kasi dapat, no, lahat ng tanong nila masagot nyo talaga. Yun ang pinaka-importante. Kahit na tagilid kayo sa English, no, magsagot na lang kayo ng direct to the point. Example ng direct to the point, no, kapag tinanong yung pangalan mo, hindi mo na sasabihin, my name is, kung hindi, I'm. Example ako, I'm Kaibi. Yan. Ganun ang direct to the point. Example, uulitin ko, how old are you? Wag mo lang sabihin, I am 24 years old, ganun. Ang sabihin mo na lang is 24 years old. Period. So, direct to the point, mga bewa, para hindi kayo mahirapan or para hindi kayo kabahan at mawala kayo sa passing yung iba na mental block. Kaya, focus and relax yourself, makinig kung ano yung itatanong at sumagot lang ng diretso. No? Okay, next is 24. If there is an elderly, bedridden, or disabled person in Hong Kong, are you willing or can you promise to take care of them and how? So, ang sagot is, yes ma'am, I can take care of them by assisting them in taking their bath, giving them foods on time, giving them vitamins and medicines if needed, assist them in strolling outside, give them massage, give them full care and attention. Para ito sa mga matatanda or yung mga elderly. 25. Can you tell me your good traits that can help you build a good relationship with your future employer in Hong Kong? Sagot. Most people in honest, hardworking, respectful, patient to the children, and hardworking. 26. Most people in Hong Kong speak Cantonese. Are you willing to learn this Chinese language? Yes, ma'am. I am the interest. Yes, ma'am. I am interested to learn Cantonese. In that case, I will understand my employer. Ayan. Better and especially the old members of the family, I learn a little Cantonese. So, alam niyo ba mga bebe, no? Dito sa Hong Kong, merong mga Chinese o mga Cantonese dito hindi marunong magsalita ng English. Hindi kagaya natin sa Pinas na halos mga Pinay-Pinoy is marunong mag-English. Kumbaga, second language natin ang English. First language natin Tagalog and English ang second language. So, mga bebe, no, kung dyan sa atin, mga magagaling mag-English, mga tao dyan, no, sa Pinas, dito sa Hong Kong, hindi. So, may mga Chinese dito na hindi marunong magsalita ng English, kaya, importante din na kahit na yung mga basic lang i-memorize mo into Cantonese. Importante yan, gamit na gamit yan dito, mga bebe. So, 27. What if there is a stranger in your employer's house? Sagot, I will not entertain ma'am because it's dangerous. 28. What will you do if your employer's house on fire or burning? I will make sure that the baby or the children are safe if they are with me, ma'am, and immediately ask help to the neighbor or call the fire station. So, yun po ang sagot. So, 29. What will you do if you feel homesick in Hong Kong? I feel homesick in Hong Kong, ma'am. I will just focus my attention with my duties and responsibilities or make myself busy. So, pag tayo na homesick, busy lang yan sa trabaho ang sarili, no? Para makalimutan yung mga problema. So, ganyan ang ginagawa ko noon sa Saudi kasi sobrang stress ako doon. So, okay na dito sa Hong Kong kasi hindi na ako stress kasi may day off, no? Every Sunday kung gusto kong magwalwal or lumabas or gumala or gawin yung mga luho or bibili ng mga luho ko ay magagawa ko, mga be. So, 30. Are you fun arguing to your employer? So, ang sagot is no, ma'am, because it's good. I must respect them always. 31. If your holiday is not on Saturday, is it okay to you? Sagot is yes, ma'am. Ayan. The last message natin sa ating employer, ito babasahin ko. To all prospective employer in Hong Kong, please choose me as your domestic helper. I promote to do my duties and responsibilities and
promise to follow your rules and regulation. Thank you, ma'am, and God bless. So, mga bebe, grabe, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no, natapos nyo na ba yung video ito? Kung natapos nyo hanggang dulo, click nyo na lang yung subscribe button. Ako ay nakatulong sa inyo, at syempre, kayo rin, kapag kayo ay nag-subscribe, ay meaning matutulungan nyo rin ako, mga beno, para mapuno ko na yung minutes of views ko dito sa YouTube, no? At para na rin sa better future ng aking pamilya. Charot! Ayan mga bebe. So, welcome and thank you sa panonood ng mga video ko. Kapag gusto mong ma-update palagi sa video ito, no? Or sa mga i-upload ko pang mga video, free to click lang po ng, subscribe button and pati na rin yung notification bell button para ma-update kayo palagi sa mga video na i-upload ko. So, ayun lang mga bebe. Thank you for your time and God bless. Good night.